So mga boss, meron na tayong second pickup. Caloocan North papuntang Diliman. Abono siya mga boss, abono siya ng 440. Abono tapos naka-priority. Ang fare niya is 257. So kikilatisin ko muna boss. Ang nag-book nito yung drop-off sa Diliman yung pagdadalhan. Bali, uusisahin ko muna dun sa seller yung nila, conversation nila. Kasi kahit 440 lang to, siyempre pera pa rin to, di ba? Mahirap tayo ng pera. So ayan mga boss, ayan abono 200 Caloocan North papunta Diliman, 440 payable for apron, 257 ang delivery fee. So puntahan ko muna yung pickup. Ayun boss, update ko kayo sa pickup karagdagang tip lang, mga precautionary measures lang pagka kukuha kayo ng booking na abono. So syempre makikita nyo naman yung sa book kasi mag-a-appear dun yung parang add to cart na kulay pink, parang add to cart na kulay pink icon. Ibig sabihin may aabunuhan. So irregardless kung ang nag-book si seller o kung ang nag-book ay si buyer, hindi importante yon. Basta ang dapat yung kilatisin yun boss, sa buyer pa lang, sa location ng pickup, dapat sigurado kayo na ang pagpipikapan nyo is bahay. Huwag kayong papayag na mag-aabutan kayo sa kalsada, sa labas, hindi sa bahay. Bakit mga boss? In case na magka-problema yung abono nyo at kailangan nyo ibalik yung item para makuha nyo yung pera na pinang-abono nyo, matutuntun nyo pa rin yung location ng pickup, nung sender o nung seller. Mapupuntahan nyo pa rin kasi kung ang ginawa nyo sa abono nyo, ang transaction nyo is meet up lang, so paano kung hindi na siya sumagot sa tawag? Diba? Kumbaga may masama palang balak. Hindi naman natin sinasabing lahat ganun, diba? Pero syempre sa panahon ngayon, kailangan sigurista ka, diba? So wag kang papayag na meet up lang. So hanggat natatawagan mo pa yung pickup, tuntunin mo yung bahay. Sir, ma'am, saan po ba yung bahay nyo? Para in case na magka-problema, may babalik ko pa rin to. Okay? Unang yon, unang precautionary measure yon. Yung second one naman is yung nila, conversation nila nung buyer. So make sure mayroon silang conversation, yung naging transaction nila. Saan sila nag-usap? Sa text ba? Sa messenger ba? So sa messenger malalaman niyo yung pangalan ng buyer So nakalagay naman yung sa booking. Kung sa text naman, makikita niyo yung number nung buyer. Mababanggaan nyo rin doon sa booking nyo, doon sa Lalamove apps, doon sa nakuha nyo booking. Kung ang number ba doon ni buyer is parehas doon sa number, doon sa thread, sa convo nung buyer, ay nung seller. Okay, kasi una kang pupunta sa seller kasi siya yung magtitinda ng item Okay, so yun yung mga dapat yung tandaan. Dapat sa bahay ang pick up, hindi meet up. Next is yung proof ng transaction nila. Ano yung prueba na nag-usap kayo nung buyer? Diba? Nakakatibayan na bumili siya sa'yo nung parcel na tinitinda mo. Okay mga boss? Ayun lang mga boss. So sa ngayon, pupunta ako sa pickup. So tignan nyo na lang kung paano ko bubusisiin yung seller. Okay? Kulay red na. Apo, may coffee bento. May coffee bento. Ayun, nakita ko. Pababa. Yan nga ba, doorbell na lang dyan kasi papakulong lang dyan tsaka kapatid. Wala ka dito ma'am. Apo. Pero ikaw kausap ng buyer. Apo. Okay po. Itingin ko na dyan niya.
Anong tatawag ako dito? Anong pangalan, ma'am? Doorbell ka na lang yun. Doorbell na lang. Apo. Pakisabi na lang po yung kay yung lalamog po. Okay po, sige po. Tao po. Boss, good morning boss. Lalamove po. Lalamove, sir. Oo, yung kulay itim na pouch ka mo yan. Kulay itim daw po na pouch tie. Oh, kita niya mga boss, bahay, di ba? Hindi, nagbablog ako, ma'am eh. Okay. Sorry po. Lagi pala sige. Para soon tutorial ng ano pag-abono. Ma'am, kulay plastic. Plastic na ano. Itim yan. Sure na to ma'am, no? Kaya, thank you. Aabonohan. Ano po yung bayad niya? Po? Nakakuha mo na yan? Opo, nakuha ko naman. Babayaran ko na si tatay. 440. Apo, 440 po. Okay, sige po ma'am. Thank you po. Thank you ma'am. God bless. Salamat po. 1, 2, 3, 4. 400. Ito pala tayo, sakto na to. Opo. Wala na 10. Oh, wala na. Kala ko, wala akong bariya eh. 440 tay. Thank you tay. Okay na mga boss. Parcel pickup na. So, yung buyer, yung seller pala, wala pala dito. Bali, father niya yung nandito. So, kahit wala yung sinabi ko sa inyo boss na proof of transaction na nag-usap sila ng buyer with the seller, okay na rin yun kasi tamo naman mga boss, legit, di ba? Bahay yung pinikapan. Tapos kausap ko si ma'am, yung seller, kahit wala siya dito sa bahay, nakita niyo naman, narinig niyo naman mga boss, di ba yung usapan namin? Dinictate niya kung saan yung bahay niya. So, nagtugma lahat. Tapos, kausap din niya yung father niya. Kasi ni-loudspeaker yung phone eh. Over the phone habang magkausap kami. So, yun yung legit, di ba? So, binayaran ko ng 440. So, hindi mabigat sa loob ko na magka-problema man tong transaction sa booking, may babalik ko pa rin yung parcel kasi alam ko yung bahay. Kaya iwasan nyo yung meet up mga bossing. Lalo na pag-abono. Kung meet up lang din naman, i-decline nyo na lang yung transaction. Cancel mo na lang yung booking. Mababawi mo pa naman yung ano eh, rating mo, yung grade mo kay Lalamove. Wala eh. Kaysa naman ma-scam ka, 'di ba? O, update ko kayo mga boss. Puntahan ko na to, naka-priority to. Kasi mga boss, dito sa Scout Bardolasa sa Diliman. Dito, something good is coming. Okay sir. Okay na mga boss. Antay ko lang yung payment. Ito yung abono mga boss eh. Abono na 440. Mga boss, nagbayad na. 700 binigay. May tip tayo doon na 3 pesos.